paghamong maaaring magbunyag ng buong katotohanan. Kwento ng gamitan sa likod ng huwad na pagmamahalan. Pinakaasam na wakas sa isang mahabang paghahanap. Kaliwat ka ng mga intrigang kasalukuyang hinaharap. Ito ang mga kwentong tiyak na iyong ikagugulat. Mga itinatagong lihim na ngayoy mabubunyag. Iba't ibang mga issue, iisa-isahin. Bawat detalye aming ihimayin ngayong hapon dito lang sa S-Files. Aba, kompleto na tayo! Yes, welcome back. Thank you. Nice to see you guys. Stateside talaga. Eto na. Oh, Ilang araw lang ako nasa San Francisco. aba, 2 linggo ba? Guess what? Ano? What? I gained almost 15 pounds. No kidney. 200 pounds na ngayon. 200 ka na. 200 na ako. Ay, Kaya pala naku. vertical ang stripes mo. But ah. watch me next week. I'm gonna lose it again. Ang Okay, galing. sige. Yan ang Amoy determinasyon. 39 Hamunin ka. natin si Ay, Coca. batiin muna natin yung studio audience natin. Thank you. Ano yung pagdalo dito sa amin. Okay mga kapuso, magandang hapon po. Todo at non-stop ang showbiz balita ni hatid namin sa inyo. Medyo makulimlim sa labas, pero paiinitin namin ang hapon ninyo. Mga kaibigan, tutukan ng mga panibagong, pinakabagong may intrigang kwento. Dito nyo lang malalaman. Kaya dyan lang po kayo. Walang pipikit, walang aalis. Yan ay kung ayaw talaga meron kayong mamiss. Kaya eto na, may intriga at masayang chikahan. Umpisa na natin. Okay. Mayor! Gusto nyo ng sample? Aba, panaroon nito. Dalawa sa may mga natatanging talento na nagpapasabik sa inyo linggo-linggo. Sila sina Harry at Gerald Santos, na simula pa lamang ay napansin, sinubaybayan at ngayon ay itinuturing bilang mga sikat na Pinoy pop superstar grand contenders. Sila ang mga binatang lumaki sa magkaibang mundo, ngunit pinagtagpo ng iisang hilig, ng iisang pag-ibig, ang pagkanta. Lumaki sa isang may kayang pamilya ang first grand contender na si Harry Santos. Sa isang eksklusibo at prestigyosong universidad siya ngayon nag-aaral. Bata pa lamang ay hilig na niya ang musika at kaya naman nang dumating ang isang magandang pagkakataong ipakita ang kanyang talento, hindi na niya ito pinalampas pa. Ang boses niyang mala Josh Groban, ang iniwan niyang tatak sa mga manonood at kanyang mga tagahanga. Sanay at lumaki naman sa hirap ang second grand contender na si Gerald Santos. Siya ngayon ay nasa third year high school sa isang public school. Ang pagsali niya sa Pinoy Pop Superstar ay isang pagkakataong nagbigay sa kanya ng pag-asang maiahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. At matupad ang kanyang pangarap na maging ganap na singer. Harry at Gerald Santos, magkaiba ng kinakisnang mundo, ngunit ngayon lumilipad patungo sa iisang direksyon, sa iisang pangarap. Sa isang matinding paghaharap ngayong hapon, ang dalawang grand contenders ng Pinoy Pop Superstar higit nyo pang makikilala. Nako, eto na po. Parehong gwapo, parehong hanep sa kantahan. Ngayon, tingnan natin kung saan sila magkakaiba talaga. Mga kaibigan, Harry and Gerald. Harry, Gerald. Hi po. You're 15. Yes. You're 16. 16 po. Ang babata niya, pagsamahin niyo edad niyo, ay kulang pa ako. Teka muna. Parehong apelido, halos pareho ang tono ng boses. Pero daanin naman natin muna kung ano ang mga ginagawa at gagawin niyo sa darating ng mga panahon. Kunyari, tatanungin ko kayo ha, meron kayong 1 milyon. Saan mo dadalhin, Gerald? Siguro po, ibabangko ko po muna. Babangko mo para kahit malaos po ako, may gagastusin po ako. Maganda yan. Magandang halimbawa sa bata yan. Pero huwag muna isipin yung laos. Hayaan mo muna sumikat tayo. Ikaw naman, Harry. Siguro po papagawa po ako ng bahay para magkakasama po kami ng family. Uy, malaking bahay yung 1 million, ha? Siguro mga 10 bedrooms yan, tsaka 1 bathroom. Okay? Crush niya sa showbiz. Gerald. Carmina Villaruel po. Teka muna, 15 years old ka lang, ha? Bakit medyo mas may edad yata ang gusto mo? Ewan ko po. Crush ko po talaga siya. Crush na. Maganda naman si Carmina talaga, eh. Apo. Ingat ka lang kay Soren, ha? Ikaw naman, Harry. Si Nadine po. Nadine Samonte. Nadine Samonte. Tama ang edad niyo. Bakit? Para, mas maganda yung age kasi para fresh. Parang fresh. Teka muna, parang sinabi mo si Carmina, hindi fresh. Di po. Di ba talaga? Pero teka muna. Sino ang inspiration niyo kung bakit kayo kumakanta? Bakit kayo nahihilig kumanta? Inspirasyon niyo? Meron ba kayong magulang ba yan? O kapatid? O... Akin po, magulang saka po yung tito ko pong namatay na po. Inspirasyon mo sila namatay.
Lalo na po pag yung malungkot pong song yung kinakanta ko, lalo ko po siyang naiisip. Kumakanta ba sila din? Opo, kumakanta rin po. So, medyo namana mo sa kanila yung pagkanta mo. Ikaw naman, Harry. Ako yung family ko po, tsaka yung lola ko rin po na namatay. Kasi yung namatay yung lola ko, doon po ako narinig first time ng kumanta ng mga relatives namin. Tapos Tama yun na. po nagtuloy-tuloy na. May something in common naman kayo. Ganun ba talaga pag namamatay, kumaganda yung boses? Hindi. Biro lang. Pareho pa rin, ha? Pag may kasalanan kayo sa parents nyo, lalo na sa mami nyo, paano ka nagsasorry? Naghahanap po ako ng buwelo po. Tapos... Tatakbo ka, gano'n? Hindi po. Yung medyo hindi na po siya bad trip, yun po, lalapitan ko na po siya. Paano mo sasabihin sa kanya, I'm sorry? Sorry, hindi ko na po ulitin. Sabay halik? Opo. At sabay saringi pera? Pera. Ikaw, Harry? Ako po, pag nag-aaway kami ng mami ko, hindi lang po kami nagpapansinan. Tapos, papalipasin muna namin. Tapos, yun na, biglang, pag lumipas na, mag-uusap na kami, mga kailangan ko nito, ganito. Sa school, ganito. Alam mo, bukod sa pareho kayo apelido, may mga pagkakaiba rin kamukha ikaw. Medyo yung crush mo, medyo may edad sa'yo. Ikaw naman, mas bata. Ikaw naman, wala kahit na anong bigay ng mami mo pabango, okay lang sa'yo. Ikaw naman, meron kang pili-pili talagang pabango. Sa pagsusorry naman, iba rin. Hihintayin mo muna yung mood ng mami mo. Ikaw naman, kakausapin mo kaagad. Pero yung pinaka-isang sweet na bagay na nagawa niyo sa isang babae, ikaw, Gerald? Yung pagkakanta po ako, wari sa guesting po. Tapos nandoon po siya, bisita rin po siya. Dededicate ko po sa kanya yung song, binabanggit ko po yung pangalan niya. Tinititigan mo rin siya. Opo. Galing mo, tol. Ikaw, paano? Bali, kakanta lang po, yun po. Tapos, bahala na siya kung ma-appreciate niya o hindi. Huwag mo naman kakatayin ni Maestro Rona, ha? Tama na. Bakit niya nahiligan maging singer? Bakit? Pwede namang ibang action, comedy. Bakit singer? Marami po nagsasabi, maganda raw po boses ko. Saka gusto ko rin po. Gusto ko rin po itong Dahil pinasok. gusto mo rin. Opo. Ako gusto ko po lang po magka-experience tsaka mag-enjoy habang kaya pa na kumanta. Anong nag-motivate sa inyo yan? Anong dahilan? Yun nga, yung parents ko parang pinipilit ako na, hindi naman pinipilit, Pilit, parang ini-encourage ako na sumali sa contest. Sa'yo rin, ganon. Maraming salamat, Gerard. Good luck, ha? Congratulations sa inyong dalawa. Thank you po. Alam ko, you go places. Mga kaibigan, mga kwentong exclusive at explosive na sigurado ikagugulat nyo sa pinaka-latest sa showbiz. Ito ang paunang buwelo. Hala, tira! Dito unang lumantad ang babaeng di umano'y nabuntis ni Kogi Domingo. I'm doing this for the sake of my child and not for anything else. I just want Cogs to be a man enough to face his obligations for the kid. Dito nyo lang narinig ang kanyang kasagutan. Ako yung tipong lalaki na hindi tatakbuhan yung responsibilidad ko. At dito naman sa sitwasyon na to, wala akong responsibilidad sa kanya. Okay. Kung meron naman akong girlfriend or may mahal ako, may nabuuman kami, aminin ko naman, ako ko yun. Ngunit hindi rito natatapos ang mga intrigang ibinabato sa kanya. Marami na ang nasulat, tumitindi ang mga paratang at ngayong hapon si Kogi Domingo muli nang babasagin ang katahimikan. Abangan. Larawan sila noon ng isang pag-iibigang tila hahantong na sa kasalan. Magdadalawang taon na kami, yung kanang sinasabi nila na hindi raw magtatagal yung aming relasyon. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin kami, siya pa rin ang aking kaagapay. I love you. At saka sa mga anak ni Madam, sana lang hindi ko lalakoy ng mami niyo. Pagmamahalang sa kabila ng kaliwat kanang mga intriga at malaking agwat sa mga edad nila, buong pagmamalaking inihahayag sa mundo. Pero ang relasyong marami ang tumutol na uwi na rin sa hiwalayan. Ngayon, ang lalaki sa buhay ni Madam Auring may mga revelasyong pasasabugin. Ang paghahayag ni Archie Mendoza, abangan. Mula pa man sa pagkabata, kanya nang hinahanap ang tunay na pagkatao. Sa loob ng mahabang panahon, isang katotohanan ang nanatiling lihim. Ngunit matapos ang 30 taon, sa pamamagitan ng internet, ang lihim ng kanyang pagkatao kanyang natuklasan. Ang kwento ng dating young star na ito, detalyado na ang ihahayag. Abangan!
Di pa man humuhupa ang kaliwat kanang isyong kinakaharap niya, si Rosana Roses nahaharap na naman sa panibagong intriga. At sa pagkakataong ito, dawit pa ang pangalan ng isang kilalang broadcast journalist. Ang mga kwento sa likod ng mga bagong intriga kay Rosana, malalaman mo na. Susunod, ama ni Jeneline Mercado isinugod sa ospital. Peligro ang kanyang kinakaharap. Gaano nga ba kalala? Matet de Leon, nanganak na. Sanggol na kanyang isinilang nasa kritikal na kondisyon. Ama ni Jeneline Mercado isinugod sa ospital. July 24, 2005, bandang alas 2 ng umaga, inatake sa puso ang adoptive father ni Jeneline Mercado na si Mang Roger. Hindi, kasi tulog kami. Ngayon bigla na lang niya akong ginising na hindi daw siya makatayo. Eh nung magising ako, nakababa yung isang ulo niya sa kama. Sa ICU ng FEU Hospital, idiniretso si Ka Roger. Isang ugat ang pumutok sa kanyang utak na naging sanhi ng pagkaparilisa ng kalahating katawan nito. Minabuti ng itinuturing na ina ni Jeneline na si Mami Lydia na huwag na munang ipaalam sa dalaga ang sinapit ng kanyang ama. Si Jeneline na ng panahong ito ay nasa Amerika pa at nagtatrabaho. Wala siyang alam dahil ayaw ko rin naman siyang maistorbo doon sa kanyang kinaroonan dahil siyempre mababother din siya. July 27, 2005, sinalubong ng S-Files ang pagdating ni Jeneline galing sa San Francisco. Dami akong pasalubong. Nang makasakay sa sasakyan, saka lamang nalaman ni Jeneline ang nangyari sa kanyang ama. Agad itong dumiretso sa Las Piñas Hospital kung saan inilipat ang kanyang ama. Tingin ko lang po nalaman eh. So, nabigla ako kasi parang masaya ako pagdating kasi biglang ganun, may nangyari pala. Gusto kong maiyak pero pinipigil ko kasi kailangan maging strong eh. Sa sinapit ng ama, hindi maitago ni Jeneline ang lungkot at pag-aalala dito. Na di ba sana makasurvive. At handa naman daw gawin ni Jeneline lahat na makakaya niya para makatulong sa ama. Sa lahat ng way pwede ko silang tulungan. Financial, emotional, lahat. Pagdadasal kaya ko. Puro, yun, prayers. Isang araw pagkarating ni Jeneline dito sa Manila, nailabas na sa ICU ang kanyang ama. Yun lang, nailipat siya sa ICU. Dito na siya, tapos, pero ganun pa rin yung kanyang pakiramdam. Pero kahit nakalabas na ng ICU, hindi pa rin daw ganap na ligtas sa peligro si Mang Roger. Kasi pag kumakain siya, nasasamid. Yun daw ang delikado. Magkakaroon ng plema sa baga. Yun daw ang kinatatakutan nila dito. Magkaroon ng plema sa likod. Yun daw yata yung parang unti-unti ng parang yan ang masama para sa kanya. Yun ang sinabi kanina. Nililift up ko na lang kay Lord na tanggap ko na rin dahil kaysa maghirap siya. Ang sakit na pero tinanggap ko na bilang isang Kristiyano. July 29, 2005, habang nagtitaping ng 3R, si Jeneline Mercado naman ang nakaramdam ng pagkahilo at siya naman ang isinugod sa ospital. Nabigla lang siguro kasi galing biyahe, tapos trabaho agad, puyat agad. Sabi naman ng doktor daw, wala naman daw masamang nangyari, kundi over-fatigue. Tsaka parang yung jet lag. Di rin ako mapalagay dito. Okay naman pakiramdam niya. Iwanan ko muna siya, doon muna ako. Masilip ko lang yung anak ko. Sa ngayon ay nakalabas na si Jeneline, pero ang nangyaring ito sa kanya ay labis na ikinabahalan ni Mang Roger. Nasa kauna-unahang pagkakataon ay nakuna ng S-Files upang magbigay ng pahayag. Hindi rin ako napapakali. Gawa na, Panginoon naman, hindi naman papabayaan yun. Ang sa akin lang naman, sana wag dumigas ang ulo, wag pabayaan ang trabaho ng gano'n. Sobra sa trabaho yun. Sobra. Kaya nagkaganon siya. Nagkasakit. At ang mensaheng nais niyang iparating sa kanyang anak. Anak, yung problema, wag mong dibdibin ha. Makukuha rin yan sa isilang. Makukuha rin yan sa maayos. Huwag mong dibdibin ang problema kasi
kasi mahirap na. Magpagaling ka, anak. Magpagaling ka para maging maayos ang katawan mo. May ano naman, mga tansya na binigay si mama mo. Inumin mo yun. Araw-araw. Ayan, Jeneline, sana pakinggan mo yung payo ng iyong ama. Rest well at huwag mag-alala masyado. Okay, sa pagpapatuloy ng mga showbiz balita, mga kapuso, Matet De Leon, nagsilang na sa kanyang pangalawang anak. Pero ang dapat sana'y tuwang hatid nito, nahaluan ng lungkot at pag-aalala. Dahil ang sanggol daw na ipinanganak ni Matet, nasa peligrosong kondisyon na pati yung mga taong malapit sa kanya ay labis ang pag-aalala. Kung anong kasalukuyang lagay ng baby ni Matet, alamin po natin. Premature baby ni Matet De Leon, kritikal ang kondisyon. Noong pa man ay kinasabikan na ni Matet ang pagkakaroon ng isang anak na lalaki, isang hiling na nabigyan ng katuparan ng kanyang ipagbuntis ang pangalawa nilang anak ni Mikey Estrada. Isang pangyayaring nadulot ng kasiyahan hindi lang kay Matet, kundi pati na rin sa mga nangungulila niyang ina na si Nora Honor. Magdadalaw na yung anak niya, oo. Magdadalawan na ang apo mo kay Matet. Ngunit ang pinangarap ni Matet na anak na lalaki, naging isang premature baby. Itong Miyerkules, July 27, sa pamamagitan ng isang cesarean delivery, ay isinilang wala sa panahon ang 8 buwan pa lamang na sanggol sa kanyang sinapupunan. Nanganganib ang buhay nito sanhi ng sari-saring komplikasyong idinulot ng paglabas ito ng kulang sa buwan. Ito'y labis na pinag-aalala ng pamilya at iba pang taong malapit kay Matet, kabilang na ang kaibigan niyang si Nadia Montenegro. Para ko na kasing kapatid yun eh. Kahit naman anong sabihin namin, syempre hindi naman, it will not make her feel better. Sabi ko lang sa kanya, magdasal lang siya. Ayon sa naglabas ng balita, ang sanggol na iniluwal ni Matet ay nanulot sa amniotic fluid at ang malambot pa nitong ulo, puno raw ng dugo. Well, yung baby syempre nasa ICU. Wala pa naman hindi pa namin ma-clear yung mga explanations ng doctors. But of course, trying, kasi premature eh. Sa gitna na kinaharap na pagsubok, si Matet at ang kanyang pamilya minabuting huwag munang magsalita. Kahit siguro sino, hindi madali na tanungin ka, lalo na pinagdadaanan mo yung ganun. Yung parang let's be sensitive naman to their feelings then. And I don't think they're ready. Hintayin na lang rin natin na sila mismo, pag-ready na sila. Ngunit sa kabila ng lahat, si Matet sinisikap umanong magpakatatag. Actually, laki na ng pinagbago ni Tetam, syempre. She's trying to be strong for her baby and her husband, of course. Mas maalaga nga si Matet this time kay Tetam and kay Mickey. Just pray. Mabait ang Diyos, just pray. Wala namang imposible, di ba? Ito lang kaming lahat. Rosana Roses at Mon Tulfo, may relasyon? Dahil sa madalas di unang magkikita magkasama, sina Rosana at Mon nababalitan nagkakamabutihan na. Sa kainitan ng isyong ito sa kanila, si Rosana naging mailap sa pagtatangka ng S-Files na makunan siya ng panayam. Si Mon naman, hindi din mahinga ng reaksyon dahil kasalukuyan na sa Palawan. Pero nakababata niyang kapatid na si Rafi Tulfo, hindi na napigilang mag-react. Mariin niyang binigyan linaw na hindi siya ang naging daan sa pagkakakilala ni Mon at Osang. Kung hindi, ang isang female TV host at kolumnista na minsan ay nambita niya na magdao siya ng kanyang kaarawan. Nung pinadala ko invitation, nagpasabi siya na magsasama siya ng isang celebrity surprise guest. Pumayag ako at nung dumating nga siya sa birthday party ko, kasama niya si Osang. Nakita ng kuya ko sa nilapitin nila dahil magkaibigan sila eh. At doon pinakilala si Osang kay Kuya Mod. Ang balitang madalas na pagkikita ni Rosana at Mon, kinumpirma ni Rafi. Yes, nakikita sila ni Osang. Sa akin naman, yung personal na nakita ko, twice na nakasama ni Kuya Mon si Osang, na nandun ako, it was because meron kaming niluluto na project, inimumungkahi nga ni Kuya Mon, na isama namin si Osang, dahil pangit nga naman, puro lalaki kami, barako masyadong dating. So sa tingin ko, na isipan ni Kuya Mon na ipasok si Osang dahil nga ayon sa kanya, yun nga, yung karakter daw kasi ni Osang na palaban, na palaaway, medyo nafi-fit sa description ng karakter namin.
Natiyak man ni Rafi ang tunay na dahilan ng pagkikita ni na Osang at Bon. Ang katotohanan naman tungkol sa pagkakaroon nila ng relasyon ay nananatiling walang kasiguruhan. Unang-una, hindi ko naman alam kung talagang meron silang relationship o wala. It's not for me to say, bagamat alam namin sertipikadong pabling yung kapatid namin yan, hindi namin pinapakialaman at hindi kami magsasalita. Kung sama sa yung kuya ko, okay na sa amin. Mistulang makulay man ang love life ni Rosana, hindi naman siya tinatantanan ng mga may init na intrigang ipinupukol sa kanya. Actually, yung allowance na binibigay ni Jolo, galing talaga sa bulsa ni Jolo yon. Dahil sinabi niya sa amin noon, Papa, kumbaga problema ko to, gusto ko ako maging responsable sa pananagutan ko to. Siyempre, sinusuporta namin siya. Kung pera pag-uusapan, kung yung ibang tao na tutulungan natin, what more, yung sarili namin dugo. Mga intriga sa pagitan ni na Osang at ng mga Revilla, nagatungan pa nang di umano'y nakapost sa Friendster vlog account ni Grace na hindi raw si Jolo ang tunay na ama ng anak nilang si Gab. Una-una, ang tanong doon, totoo ba yung sa Friendster na yon? Baka hindi naman si Grace yung gumawa nun, di ba? So, mahirap tayong magbintang hanggat hindi nanggagaling sa bibig mismo ni Grace yun. I will not doubt Grace. Lumalalang hidwaan, usaping patuloy na nagagatungan. Kailan nga ba ito matutuldukan? Masyado nang magulo eh. Masyado na marami nadadamay sa gulo na to. Kaya ako nga, sana matigil na to dahil una-una naapektuhan yung mga bata. O, sana tama na. Wala namang kabagay-bagay. Tatalunan man. Give and take na lang siguro. Lola Osang, sana tama na to. Kung meron mang problema, mag-usap na lang tayo. Tayo na lang, let's solve it among ourselves. Uy, ano kaya ang mararamdaman kung kayo ng tao ng mahal mo sa gitna ng magandang takbo ng relasyon, bigla na lang magugulo dahil sa pagsilpot ng isa pang sinasabing may kaugnayan sa kanya? Nakarelate ako ng konti dyan, ha? Sina Judy Ann Santos, Ryan Agoncillo, totoo nga bang may problemang ganito sa pagkasalukuyan? Baba, alamin natin. Sakit! Abangan, Kogi Domingo, sasagot na sa mga paratang sa kanya. Aaminin na kayang siya'y binatang ama na? Lalaki sa buhay ni Madam Auring, may revelasyong pasasabugin. Mga lihim ng kanilang naging relasyon, kanya nang uungkatin. Lihim na pagkatao ng isang dating young actress, natuklasan sa internet. Ang storya ng kanyang buhay, ilalantad na. Relasyong Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo may humahadlang? Sa gitna ng kilig na hatid ng napabalitang pagkakamabutihan ng dalawa, isang babae hindi umanong lihim na nasasaktan. Ang sinasabing girlfriend din daw ni Ryan na ngayon ay nakabase sa Amerika. Ilang beses na itong nasulat hanggang lumabas na rin sa isang kolon ng batikang entertainment journalist at TV host na si Ricky Lo. Isang maintrigang usaping ikagugulat ng marami. Mga 3 weeks ago sa Star, sinabi ko doon yung tungkol sa kay Ryan sa kay Judy Ann na baka magpakasal na sila, about marriage. Tapos nabanggit ko doon na yung girl umalis sa stage. Ang ina ng nasabing babae, nagkataong kaibigan daw pala ni Ricky na sumulat sa kanya. Nag-react lang siya doon sa photo ko. Sabi niya parang hindi yata tama na sabihin na yung girl ang umalis. Kasi nung umalis na yung anak niya, alam ni Ryan kung bakit umalis yung anak niya. Kaya nga para magtrabaho doon, makapag-ipon. Sabi niya, ang pagkaalam nung anak ko, na sila pa rin ni Ryan. Kasi nung April nga, nung anniversary sila, tumawag daw from the stage yung girl. Sinabi dun sa mami niya, yung kakilala ko nga, na bumili ng bouquet of tulips. 3 bouquet, padala kay Ryan sa bar at saka sa opisina. So, ang pagkaalam ng girl, sila pa rin. So, nababasa doon ng girl na si Ryan at saka si Judy Ann. Parang bothered siya, pati yung nanay niya bothered naman. Paghihiwalay na hindi umano nagkaroon ng formal breakup na naging dahilan di umano ng pag-uwi ng nasabing babae sa Pilipinas kamakailan. So, pumunta daw dito yung anak niya para mag-usap sila ni Ryan. Hindi naman para habulin si Ryan. Hindi man sila naghabol, sabi ng mother. Gusto lang niya maliwanagan kung ano yung status nila. Na kung wala na sila, wala. Oo, may closure lang.
Parang malaman lang niya yung formally kung ano yung relasyon nila ni Ryan. Kasi sa pagkaalam niya, up to April na sila pang dalawa. At nalaman lang nung girl doon sa mga write-ups. Kaya nag-react yung mother niya, in-explain na ganito yung sitwasyon. Ang gusto lang i-clear ng nanay na nagkataong nag-react sa akin dahil ako nagsulat na hindi naghabol ang anak niya. Sina Judy Ann at Ryan, tinangka naming kuna ng reaksyon pero minabuting manahimik na lang muna. Gayunpaman, isang written statement ang pinadala ni Ryan para sa S-Files. At nag-react naman si Ryan doon sa sinulat ko. Sabi niya, happy na lang lahat. Happy ako, happy si lahat, na parang everybody's happy. Na sana nga ganun, sana happy sila ni... I'm happy for Ryan, for Judy Ann. Si Judy Ann deserves somebody like Ryan, di ba? Lihim sa tunay na pagkatao ng dating young actress na tuklasan sa internet. 30 taong paghahanap ng kasagutan. Sa di inaasang pagkakataon ay natuldukan. Ito ang kwento ni Karen Timbol, ang isa sa mga sumisikat na miyembro noon ng That Entertainment. Hinangaan sa taglay na talento at kagandahan, sino mag-aakalang mula sa pagkabata ay iniwan na siya ng tunay niyang mga magulang. 1 taon pa lang si Karen ay iniwan na siya ng ina sa pangangalaga ng kaibigang si Shirley Timbol at sa asawa nito, sa pag-asang mas makakabuti ito sa kinabukasan ni Karen. Dinala siya ng mother niya sa akin. Si mother niya kaibigan ko previously. Oo, basta alagaan mo mabuti, sabi nga nun. May sakit pa nga si Karen nun eh. Sabi niya, maganda ang purpose ng mother niya. Kasi kung iiwan ko ng kahit kanino, sabi niya, makawalang future yung bata. Lumaki si Karen na puno ng tanong sa totoo niyang pagkatao dahil hindi siya legal na inampon. Apelido pa rin ng Amerikanong ama ang gamit niya. Bagay na noon pang bata siya ay pinagtaka na niya. Sa paglipas ng panahon, pagmamahal at pag-aaruga ng tunay na mga magulang ang ipinamalas sa kanya ng mag-asawang Timbol. Pinag-aral siya sa magandang paaralan at nang magdesisyon si Karen na pasukan ng showbiz, buong suportang natanggap niya. Sa kabila ng mga natamasang ito ni Karen, isang malaking pagkukulang pa rin ang kanyang hinahanap-hanap. Sa kabila ng hindi matawarang kalinga ng pamilya Timbol sa kanya, nangungulila pa rin siya. Ano ang totoong pagkatao niya? At sino-sino ang tunay niyang mga magulang? Ang mga katanungang sa internet lang pala mahanap ang kasagutan. Paghahanap sa hindi inaasang pagkakataon at pagkalipas ng 30 taon, sa wakas ay natuldukan na ang kwentong siguradong aantig sa puso nyo. Abangan! Mga kaibigan, sometimes it takes a lifetime to search for the people that you really love. Hindi naman sinasabing love na boyfriend, girlfriend, kung minsan parents. Mga kaibigan, pakinggan natin ang kwento ni Karen Timbol na si Karen Marek. How are you, Karen? I'm very good. Thank You seem so happy. Oh yes, I'm you know, I can't explain how I feel right now, but you know, I feel so blessed talaga. I can imagine. Mm-hmm. So, ang kwento, nung ikaw ay 1-year-old pa lang, iniwan ka kay Miss Shirley Timbol. Yes. I was iniwan ka ng mami mo? I was like 1.5 years old. Okay. Nung iniwan ako ng mami ko sa Mami Shirley ko. Okay. Ayan. What I want to find out is that ilang taon ka nung malaman mo na hindi pala si Shirley Timbol ang tunay mong mami? Well, I think I was aware already from the time na siguro from the time na nagpumapasok na ako sa school. About Kasi, 6, 7 years old. Yeah, siguro from prep or grade 1, ganun. Kasi every time I write my name, di ba, Catherine Marek kasi real name ko. Yeah. Tapos, syempre, may times na they would ask for your parents' name. Ang nilalagay ko, yung Shirley and Benjamin Timbol, and not yung the names of my biological parents. Okay. But at the time, you were already using Marek then? Yes, I was using Marek ever since. Ah, okay. And then, ikwento mo sa amin, yung istorya mo nung pumunta ka ng Amerika, tapos hinanap mo yung pangalan ng daddy mo at saka yung pangalan ng mami mo. Mm-hmm. Well, it started from the time na nag-show kami sa Texas, and then I decided to go to my friend's house in San Francisco. Okay. Tapos from there, kasi mabilis yung internet access nila. So sabi ko, kasi there's always yung desire ba na every time na nag-internet ako, I type the name of my dad. Tapos parang I wanted to search for him. Ganon. Did you ask your friends na,
paano ba mabilis na makahanap ng pangalan ng tao or paano malocate ang isang tao? Yun nga, nung tinype ko yung name ng dad ko, sabi nung friend ko, sabi niya, ako na nga dyan, sabi niya gano'n. So, siya yung nagtatype nung, siya yung nagtatype. So, lumabas na there were 33 matches, but there were 2 entries na Martin Merrick na 55 years old, na tiga North Carolina. And your dad is around 55 years old. Yeah, he was 55 years old. Kasi that time, kumuha rin ako ng marriage certificate ng parents ko. Kasi kinasal sila dito. So, alam ko yung birthday na ngayon ng totoo kong mga magulang. So, may edge siya talaga ako na alam ko na yun yung dad ko talaga. So, right on the dot, nakita mo yung information about your dad. Alam mong siya kagad yun? Alam ko Did you siya have a strong kagad yun feeling? Kasi ang dami, iba-ibang ages. Imagine that, di ba? Yeah. From 20s to 60s pa nga. Tapos, yun, ang tawag dito yun, I know it was my dad. So, you saw the name of your dad. Nung nakita mo yung information doon, ano yung nasa information? The age? Yung age lang. From Tapos where he was? if you wanna know more details, you have to pay like, $75, ganun, para you can get more information. Tapos doon... And you did that? And I did that, ganun. Tapos, yun nga, nung tinype na nga namin yun, lumabas pa yung more details about my dad, yung mga previous address niya, ganun. But with the phone number, tinawagan namin, disconnected na yung line. Okay. Tapos nga, I ended up calling another Martin Merrick na tiga California, pero hindi nga siya. Mali, okay. Mali. Akala ko dinideny lang ako ng dad ko. So, nung nakuha mo yung disconnected telephone line, paano mo natuntun ulit yung dad mo? Nakakatawa kasi... Through which way? Ang nakialam naman dito, yung asawa ng friend ko. So, napunta siya sa isang website ng pangalan Teasers and the Firecats Band. Na kung i-compare yung number nung nakita namin doon sa ginawa namin search, same number, pero Marty Mars ang pangalan. So, ang ginawa nung friend ko, tinawagan niya yung ka-bandmate. Ng dad mo? Ng dad ko. So, binigay naman yung number, nag-pretend yung friend ko na, ay, kaibigan niya ako from the Philippines, gano'n. So, tinawagan niya. Tinawagan ko na nga pala. Alright. Tapos yun, tinanong ko siya, sabi ko, is this Martin? Kinabahan ka ba? Sobrang nanginginig ako kasi... When you were dialing the number, parang alam mo, eto na yun eh. Pag sumagot sa number na to, siya na talaga yun eh. Nandun na talaga yung feeling na talagang I was really shaking. I was so nervous talaga. Tapos, yun nga, So, nag-ring yung phone? talaga ako. Nag-ring yung phone, sabi ko, hello, is this Martin Wayne Merrick? Tapos sabi niya, yes, ganun siya. Tapos, have you ever been to the Philippines? Tapos sabi niya, yes, I've been there. So parang, tapos sabi ko, when was that? Sabi kong ganun sa kanya, tinanong ko sa kanya. Tapos sabi niya, oh, that was during the 70s. 74 ako pinanganak. So sabi ko, ito na talaga siya, ganun. Tapos sabi ko, kasi nga, natatakot ako, baka i-deny ako. How did you introduce yourself? Ganito nga, sabi ko sa kanya, did you ever know Lillian Merrick? Sabi kong ganun sa kanya. Tapos sabi niya, yes, I was married to her. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ito na talaga yung tatay ko. Tapos hindi ko lang masabi sa kanya na na ako yung anak mo. Kaya ang sinabi ko sa kanya, I'm her daughter. Tapos sabi niya, siya yung unang bumanggit ng pangalan ko. Sabi niya, Karen. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, Dad. Tapos yun, nag-exchange kami ng how are yous, gano'n. Tapos sabi ko sa kanya, nandito ako ngayon sa States. Sabi kong gano'n. Na I found out nga na he's from a band, tapos he's a drummer, gano'n. Tapos yun, tinatanong ko, ano bang kulay ng mata mo? Kasi nga, curious talaga ako. Yeah. Tapos hindi So, ko gano'ng katagal yung conversation ninyo? siguro mga 30 minutes or Talaga? to 1 hour, gano'n. Kasi hindi ko na talaga actually maalala dahil sa sobrang excitement talaga. Okay. Now, tell me about your mom. Iba naman yung storya ng mom mo. Yeah. Paano mo naman na-locate yung mom mo? Kasi alam mo, yung story mo, you were in search of not just one person, but 2 people. So, nakita mo na yung dad mo, paano yun sa mami mo? Actually, sa mom ko, nakita ko rin yung through yung search na yun, yung people search, no? Nasa naman siya? Marami siya kasing mga addresses. So, hindi ko talaga alam kung nasa Hawaii siya, nasa Florida siya, kasi Rhode Island ba siya. Ganon. So, tinanong ko yung dad ko. Sabi ko, have you communicated to my mom? Tapos sabi niya, before ko pa siya natawagan, they communicated last March of 2004. Okay. Kasi nagkausap kami ng dad ko July. So sabi niya nga na sumulat ako sa kanya, hinahanap kita, sabi ng dad ko. Pero ang sagot nga ng mom ko, hindi niya alam kung nasan ako, pero ang alam lang niya, nasa Pilipinas ako. Okay. Pero nga, yun nga, I heard na she remarried, na may pamilya na siya ngayon.
Tapos, hindi alam ng pamilya na nag-i-exist ako. Okay. Tapos, sabi ko, nung pagdating ko ng September sa States, nakita kami ng dad ko, I asked him to write my mom. Alright. Pero pasikreto lang kasi ayokong baka mabuking siya ng pamilya niya. Yeah. Tapos, edi yun, sumulat naman yung dad ko. Sabi niya, if you wanna meet Karen, call this number. So, naghintay ako. Nung nandun ako sa States, wala talaga. Tumawag ba siya sa'yo? Sino? Your mom? Ito muna, ito naman nawawala yung excitement. Na-excite ako eh. Ayun, tapos sabi niya nga, so, what happened was, natanggap nung mom ko yung mail ko dahil yung dati nilang kapitbahay, sinabi sa kanila na ang dami nilang mail. Kasi lumipat na sila sa ibang address eh. So, hindi nakasagot kagad yung mom ko. So, December yon, sumulat sa akin yung stepdad ko. Oh, na sinasabi niya na, you're welcome to the family, that, we're happy to know that's that nice. you're searching for your mom, ganyan. Okay. So, finally, just last January, tinawagan ako ng mom ko. Nasaan siya? Nasa Florida siya. Ikaw nandito ka sa Manila? Nandito na ako sa Manila, no? Nandito na ako sa Philippines, no? Anong feeling mo nung nakausap mo siya? Parang, I feel so, it's really amazing, no? Parang, nung sinabi niya sa akin, hello, Karen, syempre slang pa yun, diba? Tapos sabi niya, ko, who's this? Tapos sabi niya, this is your mommy. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, Mommy, parang gawin ako sa kanya. Parang napaiyak kagad siya. Tapos parang sabi niya, humingi siya ng tawad sa akin. Because of what happened? Yeah, sabi ko, it's okay, Mom. Sabi ko, I forgive you. Sabi ko ganun sa kanya. And parang, ang sarap lang ng pag-uusap namin kasi parang hindi kami nauubusan ng kwento. Karen, do you have any regrets? Nainiwan ka ng parents mo nung bata ka pa? Actually, I think it is by God's grace na He made me feel complete in Him that I didn't feel any anger or resentment. Resentments towards them talaga. Alright. Parang amazingly, parang the feeling is mutual na, parang nung nakita ko talaga sila, hindi na ako nagdalawang isip na yakapin sila or, yung makita ko lang talaga sila, parang it's an answered prayer for me. Can you say na iba yung fulfillment na meron ka ngayon? Oh yes, definitely. And I think God really allowed this to happen. Parang, I believe that He is the reason why it was made possible. Ano gusto mo i-share sa mga viewers natin na yung nasa parang situation mo? Like yung mga adopted... Yeah, because other people would have deep sentiments against their parents, yung mga ganun. I think everything happened for a reason, no? And kung ano man yun, it is something for good then, no? And, God knows the desires of your heart. And, He will always be faithful. Talagang ibibigay niya talaga sa'yo kung anong desires ng heart mo eh. And siguro, let's just be grateful kung anong meron tayo ngayon. And you always have to pray a lot. Oh yes, definitely. Pag si God ang kumilos, definitely, nothing is too difficult for Him. But Karen, thank you so much for sharing your story with us. Thank you so much. It's my pleasure. We're very happy for you. Yes, thank you. Mga kaibigan, mga storya na katulad ng buhay ni Karen, sa pelikula lang natin madalas nakikita. But then again, I think you always have to look at the brighter side of life. Diba? Huwag tayong maging negative. Tignan natin baka may mas maganda pang maaaring gawin or mangyari sa buhay natin. Always look at the brighter side of life. Yan ang masasabi ko sa inyo. And for now, I'd like to give you Pia for another bright story. Naku, Goms, I wish I could say that. Pero medyo maasim tong balita ko. Dating matamis na pagtitinginan ni na Madam Auring at ni na Archie Mendoza. Aba, bakit nga ba umasim? At ang mas matindi dyan, mga kapuso, itong si Archie, meron daw ibubulgar sa naging tunay na relasyon nila ni Madam Auring. Naku, super shocking to, mga kapuso. Kaya, abangan nyo yan. Archie Mendoza may ipagtatapat. Dahilan ng pakikipagrelasyon niya noon kay Madam Auring, kanya nang isisiwalat. Susunod na. Ano nga ba ang nakatagong lihim sa naging relasyon nila Archie Mendoza at Madam Auring? Ang matinding revelasyon, eto na! Panoorin nyo. Archie Mendoza, naglantad ng mga lihim tungkol sa kanila ni Madam Auring. Si Archie Mendoza, ang lalaking noon ay naging laman ng usap-usapan dahil sa kontrobersyal niyang relasyon kay Madam Auring.
kahit kaliwat kanan pa ng intrigang kinaharap niya, buong loob pa rin niyang sinabing si Madam Auring lang ang kanyang mahal. At ito'y umabot nga sa usapang kasalan at pagkalaglag ng anak nila ni Madam Auring. Siyempre, salamat, tsaka I love you, at tsaka sa mga anak ni Madam, sana lang hindi ko lulukoy ng mami niyo. Ang matatamis na salita noon ni Archie ay napalitan na ng isang nakagugula na revelasyon. Archie, are you really 16 years old? You're 16? Yes, sir. Aren't you the Archie na lumalabas sa TV na? Yes, sir. Okay. But you said, ang disclosure ko 21 ka na. What is the truth? That is the part of showbiz. That's part of showbiz. So why are you saying you're 16 in Pinoy Pop Superstar when you know you'll be on television? Yan po talaga edad ko, sir. 16 ka na? Yes, sir. Sino bang mag-aakala na ang dating sweet na Archie, ngayon sa kanyang pag-o-audition niya sa Pinoy Pop Superstar, ay nagsiwalat ng mga nakagugulat na tagong lihim sa naging ugnayan nila ni Madam Auring. Very just particular about this. Is it true na may anak ka na? Wala po, sir. Wala? Hindi ba po ako magkakaanak kasi 16 pa lang po. Are you married? Hindi pa rin po. Hindi ka pa kasal? Hindi po. That is part lang po talaga. Lahat po ng issue nila, part lang po ng showbiz. Anong status nyo ngayon? Kayo pa rin ba? Actually, sir, sa part na kami ng ano ngayon eh. Parang guardian ko na lang siya. Ang ganda ng kwento, di ba? Parang... Guardian? Guardian. Pero iwalay na po kami ng ano ngayon. So, guardian ko na lang. Relasyong pang-showbiz lang daw ang tanging namagitan sa dalawa. Sa likod ng mapagpanggap niyang pagtingin kay Madam Auring, ay isang katotohanang hindi niya may tatanggi. Every time na magkasama kami, para bang empty ako eh. What I'm talking about. Kumbaga para bang may hinahanap ako. Kumbaga, nakistop ako sa pag-aaral ko dahil nga rin sa nangyari sa amin. So, kumbaga siguro it's time na. Sad to say talaga hindi eh. That is part ng publicity lang. Parts ng showbiz. Wala naman akong intention magsinungaling, di ba? Pero alam naman natin ang kalakaran sa showbiz na kailangan din natin mag-gimmick para at least pare-parehas din ano. Aminado si Archie na kinailangan niya magpanggap sa mga manonood dahil sa tawag ng pangangailangan pinansyal. Kaya lang, that is part ng showbiz talaga. Alam naman natin ng showbiz na talagang pagkakailangan din ng tulong, tutulungan natin. Tsaka sa hirap ng buhay ngayon, kailangan din natin kumita. Si Archie, sa kanyang hindi inaasahang pag-amin, si Madam Auring ay may nais ding sabihin. Hindi ka naman pinagsisisihan yung kung naging gimmick man yun. Ultimo nga mga anak mo, hindi nila alam na parang gimmick lang yun. I'm sorry na talaga. Na-accept ko talaga at a-accepting ko pa rin sa bandang huli. What will be, will be. Pag naalala ko yung magagalit siya sa taas, inisisi niya. Sabi ko lagi sa kanya, minsan pa nga parang gusto niya magpakabatay dahil sa edad niya eh. Hindi siya paniniwalaan na 16. Sabi ko, ba't ka hindi paniniwalaan na 16? Talaga naman 16 ka lang kahit sa anong bagay, 16 ka pa lang. Ginawa nga natin, nag-21 ka noon para mga gimmick natin. Sabi ko, siguro naman maintindihan nila. At saka, nating araw, makikita mo, makikilala ka rin. Kung hindi ka matanggap yan, bumalik ka ulit. Sabi ko sa kanya, bumalik ka. Marami pa pagkakataon. Sabi ko, yun na, siya naliwanagan siya. Sina Madam Auring at Archie, dati kapwa nagsumpaan ng relasyon ay totohanan. Ngayoy parehong humingi ng tawad sa publiko. Dahil sa huli, ang naging pundasyon lamang ng sinasabing relasyon nila ay gamitan. Si Archie na ngayon sinusubok ituwid ang kanyang pagkakamali sa pagsali niya sa Pinoy Pop Superstar. Gusto ko po i-continue yung pag-aaral ko. And of course, syempre, gusto ko rin pakita sa ibang tao na yung impression nila sa akin na nakadepend lang ako sa tao na sinasabi niya, sir. Lahat naman ng bagay, sir, nababago. Tsaka para bang at my age, 16 years old, naranasan ko lahat yun. Para bang hindi pa dapat doon ako. So, it's time to move on siguro na. At nabigyan naman ng karampatang pagkakataon sa pagkakapasok sa second level Pinoy Pop Superstar. Ayan po. Pinagbigyan po ako. Pinagbigyan ako ng Pinoy Pop Superstar. Thank you very much. Archie, thank you. Archie, Saan dadalhin si Archie ng kanyang bagong pag-asa?
What made you think that you will be the next Pinoy pop superstar, Archie? Saka, I give my best. I give my best sa lahat ng mga kagaya ko, sa mga lahat ng tao. I give my best. Kogi Domingo, daddy na nga ba? Sa muling paglabas at pagsasalita ng babae na sabing nabuntis niya, kaliwat kanan ng mga may matinding issue yung pinupul kay Kogi. Sa unang pagkakataon, si Kogi sasagot na. Lahat ng tanong, diretso niya yung sasagutin. Kogi Domingo, isa ng binatang ama. March 13, unang lumabas sa S-Files ang 24-year-old stepdaughter ni Pepe Smith na si Feliz Cruz. Ayon kay Feliz, 5 buwan na siyang buntis at ang ama na dinadala niya, si Kogi Domingo. I'm doing this for the sake of my child and not for anything else. I just want Kogs to be a man enough to face his obligations for the kid. Agad namang sinagot ni Kogi ang matitinding akusasyon na pinakawalan ni Feliz. Ako yung tipong lalaki na hindi tatakbuhan yung responsibilidad ko. At dito naman sa sitwasyon na to, wala akong responsibilidad sa kanya. Okay. Kung meron naman akong girlfriend or may mahal ako, may nabuuman kami, aminin ko naman, akuin ko yun. 4 na buwan ang nakalipas. Muling lumantad si Feliz at sa ikalawang pagkakataon ay buong tapang niyang idiniin si Kogi bilang ama ng dinadala niya. Ngunit lumantad man at nanawagan, hindi umano sustento ang habol ni Feliz kay Kogi, kundi pagtanggap nito sa sanggol na nakatakda niyang isilang. Taliwas naman ito sa naging pahayag ni Marisa. Mapapatunayan umano ni Marisa ang totoong relasyon ng dalawa. Ilang text messages daw mula kay Kogi ang naisave nila. Isa rito ay naglalaman umano ng paghingi ng paumanhin ni Kogi at hindi raw nila parehong ginusto ang mga nangyari. July 20, ipinanganak na ni Feliz ang sinasabing anak nila ni Kogi. Isang sanggol na lalaki ang kanyang iniluwal. Sa kabila ng balitang ito, wala pa ring narinig mula sa kampo ni Kogi. Isang tanong ang nanatili, si Kogi nga ba'y isang ganap na ama na? Si Kogi handa nang sagutin ang lahat. Kogi, pagkatapos ng last interview sa S-Files na ginawa mo, nagkausap na ba kayo ni Feliz? Nope. Hindi pa kayo nag-usap? Hindi pa. Okay. Sinasabi niya kasi, di ba, she's claiming that you're the dad of the baby that she's carrying. Help us understand, ano ba yung naging relationship mo with this girl, si Feliz? She claims that you had a romantic relationship together. In fact, she called it MU. I know Feliz as a friend. Nakilala ko lang siya kay Patrick. We're not that close. Yun lang. Siya, hindi ko naman masabing MU eh. Baka siguro, if ever man, no, baka nagkakaroon ng ibang kahulugan sa kanya yung ganun. Bale, gano'ng katagal na kayo magkakilala? Siguro, mag-go 1 year na siguro. Mag-1 year. Or more. Okay. Parang year and a half siguro. More or less. Did you see her often? Or? No, I only saw her mga 4 to 5 times. Since you met? Yeah. Sa 5 beses na sinabi mong nagkita kayo with ni Feliz, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na maging mag-isa na kayo lang dalawa? Wala, never. Never nagkaroon ng pagkakataon na kami lang na lagi kasing may kaibigan. There was never a time na we were alone. Mm-hmm. Tinext mo daw siya and you said that you're sorry na that both of you never wanted this baby. Totoo bang nag-apologize ka sa kanya? Yeah, yun nga yung lumalabas sa mga balita ngayon. Nag-sorry daw ako. Actually, I was in the States. Nag-text siya sa akin. And parang sinasabi nga niya na ako raw yung ama daw nung dinadala niya. Parang she's delayed daw or she's pregnant or what. Sinabi ko lang na sorry, just to let her know na you got the wrong guy, parang ganun. Something like, sorry pero paano naman akong naging tatay niyan? But never at any particular time did you acknowledge that it was your baby to her? Never? Never. Okay. Another character has entered the issue. Yung sister niya is sort of threatening, asking for financial help. In fact,
parang nagrereklamo na kasi yung sister niya na parang she's always had to answer for her sister's mistakes. Ano yung comment mo about that? Actually, hindi ko nga kilala yung sister niya eh. Nagulat din ako nung may ganung balita. Una-una, hindi ko naman siguro kailangan bigyan ng importansya yung sinabi niya. Dahil kung susustentuhan namin yun in any way, parang sinabi ko na rin na ako nga yung tatay nung dinadala niya. Do you have any idea at all kung ano yung sinesekreto niyang bomba? Wala nga eh. Wala nga. Talagang wala eh. Sa loob ng 4 o 5 pagkikita. Ano bang pwedeng mangyari? Kung ano man yung sinasabi lang bomba na palalabasin nila, okay lang sa amin. Meron pa siyang isang challenge na pinut forward sa'yo. Sabi niya, kung totoong hindi nga ikaw yung father, pwede ka ba niyang ipa-DNA test? What can you say to that? Would you submit yourself to a DNA test, Kogi, para matapos na lahat to? Hindi ako magpapa-DNA test dahil wala naman nangyari sa atin eh. Ba't ako magpapa-DNA test? Do you know that Felice has already given birth? Yeah, actually, she texted. Sinabi niya na... So you only found out from her text na nanganak na siya? Ano yung naging reaction mo sa kanya when she texted you? Wala. Wala talaga akong reaction eh kasi hindi ko alam kung paano mag-react eh. Binibintang mo sa akin yung baby na yung baby mo. So, I really don't know how to react. Yeah. Since she came out in the media with this story, paano ito naka-apekto sa'yo? On a personal and professional way? May mga ibang tao dyan na dati okay lang yung tingin sa'yo. Ngayon parang ayaw nyo nababalita na yun nga, yung nangyari sa amin ni Felice daw na tinatakbuhan ko, parang ganun yung dating. Parang, ewan ko, kung ako, ayokong samahan ng anak ko o ng kapatid ko yung ganung klaseng tao eh. Parang iiwasan ka ng tao ang dating. That's how I feel right now, parang ganun. How do you think this whole experience will change you? Siguro, malaki rin magbabago nito sa akin. Not for anything, pero baka siguro pipili na ako ng mga nakakasama ko. Parang ganun. Dahil kasi medyo pabayala ako sa mga barkada, ganun, sa mga kaibigan ko. Anong mensahe mo para kay Felice? Felice, nakikiusap ako, sana wag na lang natin palakihin yung issue. Wag na nating dugtungan pa kung ano pa yung mga kwentong lumalabas ngayon. Alam mo naman na wala nangyari sa atin. Hindi ako yung ama ng batang yan. Wala tayong relasyon. So, sana tigilan na lang natin. Yun lang, pakiusap lang.